Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 5, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 11, verse 25 to 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatong at magaang ang aking pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, mayroong dalawang invitation si Jesus para sa atin. Una, sabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat ang mga bagay na ito ay inilihim mo sa marurunong at matatalino, pero ipinahayag mo sa mga tulad ng sa bata." Hindi ibig sabihin nito na laban si Jesus sa karunungan. Ang tinutukoy niya ay ang mga taong sarado ang puso dahil sobrang tiwala sa sariling kakayahan. Ang mga bata ay larawan ng taong marunong magtiwala, tumanggap at magpakumbaba. Second, ito yung pangalawang paanyaya ni Jesus sa atin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Noong panahon ni Jesus, maraming tao ang pagod, hindi lamang sa trabaho, kundi sa mabibigat na ipinapapasan ng mga religious leaders during that time. Napakaraming batas, maraming obligasyon. Pero hindi inaalis ni Jesus yung pananagutan. Ang inaalis niya ay yung bigat ng pananampalatayang walang relasyon. Kaya anong sabi niya? "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob." Yung pamatok po ay isang kahoy na inilalagay sa leeg ng dalawang baka upang sabay silang maglakad at magtrabaho. Napakagandang paglalarawan ito. Hindi sinasabi ni Jesus na wala ka nang papasanin. Ang gusto niyang tukuyin dito, huwag mong buhatin mag-isa. Huwag mong dalhin mag-isa. Isama mo ako. Kaya ang gospel natin ay napakaganda sa araw na ito. Tinuturo sa atin yung pagpapahinga. Tayo, sa karaniwan, marami tayong pamamaraan ng pagpapahinga. Mayroong mga nagbabakasyon, mayroong natutulog, nagsa-social media, nanonood ng Netflix, pelikula, Reels, YouTube. Pero napansin mo ba, may mga pagod na hindi nadadaan sa tulog. May mga pagod na kahit 2 araw kang walang pasok, pagod ka pa rin. Kasi hindi naman yung katawan ng pagod eh. Ang pagod, yung puso, yung isip, yung ating kaluluwa. At marahil ito yung dahilan kung bakit maraming tao ngayon gusto nila lagi silang maraming ginagawa. Laging occupied. Takot silang manahimik. Kasi kapag tumahimik, lumalabas ang lahat ng matagal na nating iniiwasan. Nandun yung ating takot, yung mga luha natin, yung mga tanong natin, yung mga sugat. Pero alam mo ba kung ano ang maganda sa paanyaya ni Jesus? Ito lang yung sabi niya, lumapit kayo. Yun lang.
lumapit kayo. At baka iyon ang pinakamahirap gawin. Napakahirap umamin at sabihin kay Lord na, Lord, pagod na ako. Kaya yung simpleng statement ni Jesus, lumapit kayo. Sa mundong madalas na pinapalakpakan yung mga taong laging busy, pero sa gospel, pinagpala ang mga taong marunong lumapit kay Jesus. At gusto kong i-share sa inyo yung isang bagay na malapit sa aking puso. Alam niyo po, tuwing Monday, 5:30 ng hapon, nagtitipon yung Pahinga with Jesus Community sa gazebo ng Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine, Baliwag, Bulacan. Every Monday. Kaya if you feel na masyado mabigat ang iyong load, come to that community. Uunahan ko na kayo. Hindi ito pagtitipon ng mga perpektong tao. Hindi rin ito lecture para sa mga expert sa Bible. Isa lamang itong simpleng space kung saan pwedeng huminto sandali. Kung saan pwedeng huminga, makinig sa salita ng Diyos, magbahagi ng buhay. At hayaan natin si Jesus ang magpahinga sa ating puso. Kung pakiramdam mo ay matagal ka ng pagod, baka ang kailangan mo ay hindi bakasyon. Baka ang kailangan mo ay tumugon sa paanyaya ni Jesus na lumapit ka, lumapit tayo. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil kilala mo yung aming pagod. Alam mo yung mga pasaning hindi namin maikwento sa iba. Ngayong araw na ito, sinusurrender namin sa iyo yung aming takot, yung aming alalahanin at yung mga sugat. Turuan mo kaming hindi lang umasa sa aming sariling lakas. Turuan mo kaming lumapit sa iyo at sa gitna ng aming abalang buhay, iparanas mo sa amin ang kapahingahan ikaw lamang ang mapagbibigay. Amen. Bago tayo magtapos, baka may kakilala kang tahimik na pagod. Yung palaging sinasabing okay lang ako, pero mabigat yung kanilang dinadala. I-share natin yung audio gospel reflection na ito dahil hindi mo alam na sa simpleng pag-share mo, ito'y maging paanyaya ni Jesus sa kanya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.